Sa bagong immigration plans ng Canada for 2026, lahat ng kategorya po ay bumaba. Yan ay kumpara sa dating target last year. Ang international students po ang nakakuha ng pinakamalaking kaltas. Halos kalahati po ang binawas. Samantala para sa mga foreign workers ay bumaba din. Mabuti na lang at ang permanent residency po ay bahagyang-bahagya lang ang ibinaba. So good news pa rin yan para sa magiging permanent resident sa Canada. Ngayon, ang tanong, may tsansa pa ba kayong makapag-Canada for 2026 and the years ahead? Yan ang ating topic ngayon guys. Kaya hello everyone, si Ate Menchi po muli ito and welcome sa another topic about Canada. Kung kayo interesado sa gantong paksa, please subscribe to my channel at salamat po sa inyo na mga dati ng subscribers. You can also support me by being a channel member. Click lang po ninyo ang join button and be a channel member. Thank you sa ating mga channel members kay Jency, Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, kay Ariandal Malinaw, Marjo Jumento, kay Marlo Kuasay, Corazon Binene, kay Masyanang at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. And now, let's go to our topic guys. November 4, and every November po ay naglalabas ng bagong immigration level plan ang Canada. So, tingnan natin guys. Sabi ko sa inyo kanina, bumaba. Pag bumaba, that means mas maliit ang tatanggapin nila na mga immigrants and newcomers and applicants to Canada. Tingnan po natin ang graph na ito guys. At dito ay makikita ninyo ang current 2026, 2027, and 2028 na targets ng Canada na papasukin sa bansa. Yung kulay gray, yan po yung old, 2025, and the red one is the new. So makikita nyo yung difference kung gaano kaliit, kung gaano bumaba ang kasalukuyan. At dito yung sinasabi po na ang Canada ay nagdesisyon ng ganito para sa sustainable level. Yan, sustainable level. Ibig sabihin kung masyadong marami, hindi na po pwedeng masustain. At ang ating pag-uusapan is more on 2026 kasi sabi ko nga sa inyo, every year naglalabas sila ng bagong plan. So kung meron man sila diyang 2027, 2028, by next year, November 2026, maglalabas na naman sila ng bago. So, maaaring mabago po yung 2027 and 2028. So, ang international students po ang nakakuha ng pinakamalaking kaltas. Halos ay kalahati, 49% po ng kasalukuyan. 306,000 ang tinatanggap ngayon, ang target ngayon, 2025. At next year, magiging 155,000 na lang yun. So, halos kalahati po. Ibig sabihin ito ay pauuntiin, sabi it will be quality and not quantity this time ang papapasukin ng mga international students. Alam ko ito'y masakit, masakit para sa mga nagpaplano na mag-apply as a student. Sa aking mga videos guys, dito at sa ating YouTube at saka sa ating Facebook, marami pa rin na nagtatanong kung ate, pwede pa rin bang pathway ang estudyante. At ako naman, laging positibo. Sinasabi ko sa inyo, pwede. Basta ang inyong kukuning kurso ay yung may pathway. Sa temporary workers naman po ay 230,000 na lamang as compared to 368,000 ng 2025. So, malaki rin po ang naibawas. Ganun pa man, nakikita natin na may numbers pa rin, may bilang pa rin na po pwedeng makuha ng ating mga interesadong foreign workers. Nasa 37% po ang pagbaba ng foreign workers kumpara last year. And then, permanent residency, dati po ay 395,000 in 2025. So, bumaba lang ng 15,000. So, at saka ito pala, hindi naman eksakto po na ganyan ang numbers Meron po silang low at merong high. Pwedeng dumampas pa dyan sa 380 ng kaunti, allowable pa rin. Nakadepende guys sa budget ang ilang mga immigration programs. Okay? Katulad noong tinatawag na transitioning into permanent residency mula sa temporary. Meron pong ganun. Okay. So, pag-usapan natin. Bigyan natin ng detalles guys ang bawat isa. Halimbawa na lang yung international students. So, halos kalahati nga ang kaltas.
Is that for today? No. For next year po ito, 2026. So, meron pa tayong isang buwan mahigit para ituloy yung mga applications ninyo. So, siguro ang tanong ay, ate, yung bang application ko, ano mangyayari? Well, hoping po na magkaroon kayo ng balita hanggang the end of this year para mapasama kayo dun sa old numbers. Kasi pagpasok ng January, ipapatupad na nila ang bagong target po ng Canada na 155,000 lamang. Ano ho? Yun. So, will this mean a lot of refusals? Masakit man po, pero sad to say na there will be more refusals. But still, meron pa rin pong 155,000 for all the countries na nag-a-apply sa Canada as international student. Anong ibig sabihin po nito? Selected na lamang po ang kanilang pipiliin at aaprubahan. Selected in what way? Unang-una ay may criteria po ngayon ng Canada na only the best, only the most needed, only those that can contribute to the economy and need ng Canada, yun po ang papapasukin sa Canada. So, kung kayo ay mag-a-apply as international student, kailangan po yung naka-align kayo sa target or gusto ng Canada. Ang isang maganda ay kung ang pag-aaralan ninyo sa Canada ay mga postgraduate, katulad po ng master's degree, PhD degree, at yung mga essential na mga kurso. Meron pong listahan tayo niyan, guys, na mga essential na kurso at ang mga kurso din yan na mayroong PGWP. Ano ho? At saka, remember, ang pwede na lang pong makakuha ng open work permit sa mga estudyante para sa asawa ay yung postgraduate, master's or PhD. Designed for the economic goal ng Canada po. Foreign workers. So, sa 230,000 po ng mga foreign workers, magkasama pa dyan yung TFW, Temporary Foreign Workers, at saka yung International Mobility Program, IMP. Ano ba yung IMP? Anong kaibahan noon sa TFW? Yung TFW po ay may LMIA, Labor Market Impact Assessment. Ano ho? Kailangan munang kumuha ng LMIA bago kumuha ng work permit. Yun pong IMP, wala po silang LMIA. Ang IMP po ay yung mga kailangan na ng employer right now at hindi na kailangan ng LMIA. So, mayroon pong ganon, International Mobility Program. So, yung 230, magkasama po TFW and International Mobility Program. We could say that ngayon po, only the most skilled and only those that are mostly needed in Canada ang kailangan pong papasukin. Ano mga sektor? Healthcare is always number one. Food security. At nariyan po yung ating trades, skilled trades, kasama po ang construction, science, and technology. Sa permanent residency ay nakafocus po sa economic migration. Ano ba yung tinatawag nilang economic migration sa Canada? Yan po yung mga nanggagaling sa mga express entry, provincial nominee, at saka yung ating mga regional na special programs. Economic migration ito sapagkat ang purpose talaga ng pagdating nyo rito ay makatulong sa ekonomiya ng Canada. Kaya piling-pili yan. Kita nyo naman sa express entry by point system. Kailangan kayo ay mataas ang point. Kailangan kayo ay naka-score ng malaki doon sa mga pangangailangan ng Canada. Tulad ng age, education, English language, etc. At maganda nga, hindi po gaanong nagbago. 15,000 lang po ang nabawas. 380,000 pa rin ang tatanggapin per year for 2026. May breakdown ito guys na mga specific na numbers para sa iba't ibang kategorya. Ayan guys sa screen. And ito po, para sa mga nasa loob na ng Canada, take note. Pero pong tinatawag sila na transitioning temporary residents to permanent residency. Sino po yun? Nasa 33,000 yun yung sinasabi nilang bilang dyan. Pero ito guys, ay yung nasa loob ng Canada na gagawa ng paraan para sila ay makatransition into PR. Isang example ko sa inyo guys dito ay ang home care worker. Remember? Nung nakalipas po na application ng home care worker ay binigyan ng tsansa ay nasa loob ng Canada. Yan po yun, transitioning. So, ang sabi dito sa kanilang ipinalabas na report, sabi po doon ay they are finding ways para ang 33,000 na mga temporary residents dito na may work permit na, nagtatrabaho ng matagal na, nagbabayad ng tax, nagko-contribute sa ekonomiya, ay matransition into PR. Which is very good news.
Pero, ang sabi po ay depende kung ang budget ng 2025 na ipinanukala ay ma-approve. So, may pondo pala ito guys na manggagaling sa budget. May pag-asa para sa nasa loob ng Canada. So, yun po yung senaryo. Okay, ngayon, ang tanong nga sa ating video ngayon, ay may chance pa ba kami ate? May chance pa ba? Mag-umpisa tayo ulit sa estudyante. Namumuro yung estudyante kasi sa laki ng kaltas guys. Kalahati. Alam naman natin kahit mga Pilipino po napakarami nang nabigyan ng tsansa bilang estudyante. Yeah, well, meron ding hindi nagtagumpay pero at least noon malaki ang bilang. Ngayon, pinaliit na ang bilang. Ano ngayon ang tsansa ng ating mga kababayan? Kung kayo ay, ang kurso ay master's degree, good. May tsansa. Master's degree, PhD degree. Kung kayo ay nagtapos ng kolehiyo sa Pilipinas, tingnan ninyo sa mga eskwelahan dito dahil baka kayo qualified na for master's degree. Now, bawat program po iba-iba kasi ang requirement Ang importante ay mabasa nyo sa bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan, iba-iba rin po ang requirement. Universities, iba ang requirement kaysa sa mga colleges. So, tingnan ninyo kung inyong tinapos sa Pilipinas na bachelor ay qualified na for a master's degree here in Canada. May mga master's degree po ditong maiiksi lamang. Pero ang sabi, kung gusto mong isama ang iyong spouse with open work permit, it should be at least 16 months na master's degree. Browse po kayo sa mga designated learning institutions kung kayo ay qualified for master's degree. Kung hindi naman master's degree, pwede naman mga collegiate na kurso. Tingnan po lang muna ninyo doon sa listahan ng mga programs na pwedeng magkaroon ng PGWP. So, may chance pa ba para sa mga estudyante? Lumiit po. Lumiit po ang chance. Yun ang totoo. Pero, posible pa rin. Hindi na nga lang po para sa lahat. Okay, yan po. Sa mga workers naman, mga foreign workers na gustong pumasok sa Canada, may chance pa ba kayo? Sabihin natin po, may buntong hininga May buntong hininga guys, Ate Melchi. Sabihin natin po na madalang na ang mga jobs. Madalang na po ang mga jobs na magiging available. Meron tayong mga sektor na siyang binibigyan ng priority. Number 1 ay healthcare. Number 2 ay ang ating agri-food. Agri-food security, food processing. And most likely guys, ang mga trabahong i-open nila ay mga trabaho din na may PR pathway. Kasi ayaw nang mangyari ng Canada na sobrang dami ng nasa loob na hindi naman matatransition into PR. Yun po ang nangyayari ngayon. Sorry to say po, sorry. At tayo ay talagang nalulungkot na marami sa ating mga kababayang nakapasok sa Canada ay hindi makapag-PR. So, I think Canada learned a lesson from this at ang mangyayari na, ang mga trabahong papapasukin dito, ang mga workers na papapasukin, ay most likely ay may PR pathway na ho. Lumiit po ang chance sa kasalukuyan. Sa mga low-wage jobs po, mahirap pong makapasok ngayon sa Canada. At ito po ang gusto kong ipaalala guys. Sa panahong ito, magkakaroon na naman ng chance ang mga scammer at ang mga mapanlinlang. So, kung may mga mag-a-adopt po sa inyo ng trabaho, lalo na kung low wage, ingat po, dobleng ingat. Kasi po na talagang napakaliit po ng tsansa na maka-apply ang low wage ngayon sa Canada. Ano po ba yung low wage? Ang low wage po ay yung mababa sa median wage plus 20% pa ng bawat probinsya. May nagtanong sa akin ate, pwede bang mag-apply ng PR na nasa labas pa ng Canada? Of course, pwede. Pwede kayong mag-apply po direct from the Philippines or wherever you are ng PR application. Tingnan nyo po ang express entry, pataasan nga lang po ng score doon, pero baka kayo ay maaaring doon pala rin. Hindi na kayo dadaan ng work permit, hindi na kayo dadaan ng sa LMIA. Diretso na kayo sa PR kasi ang PR po, bahagyang binawasan, nag-i-stay po ang numbers na 380,000. Sino ang may chance sa PR? Both yung nasa loob ng Canada, na matagal na rito nagtatrabaho at nag-contribute na. At may chance rin naman ang nasa labas ng Canada dahil pwede naman sila mag-apply sa express entry at sa ibang provincial nominee. Pwede rin po yun, direkta. Meron din tayong mga iba pang Atlantic Immigration, RCIP, at saka iba pang mga
provincial or regional programs. At yan po ang pinaka-latest at kung may mga bago pa, more details might come at ibabalita ko rin guys sa inyo dito sa ating YouTube channel. Thank you for watching. Salamat sa inyo at sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel. And pwede rin niyo akong supportahan through the join button as my channel member. Thank you sa ating mga channel members kay Jency, Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, kay Ariandal Malinaw, Marjo Jumento, kay Marlo Kuasay, Corazon Binene, kay Masyanang at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Bye everybody! Hanggang sa susunod sa ating Menchie from Toronto. Thank you for watching.